Update sa medical assistance ng DOH sa mga sinalanta ng Bagyong Christine ating alamin kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asik Domingo, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Weng. Magandang tanghali po sa inyo at kay Ninya, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Asek, para po maunawaan ng ating mga kababayan, sa ngayon, sa anong mga region po nakataas pa rin ang Blue Code status at ano po ang ibig sabihin nito? Yes, Asik Weng, nakataas pa rin ngayon ang Code Blue sa Region 1, sa Ilocos Region, sa ating Cagayan Valley Region 2 at sa ating Bicol Region, Region 5. Ang ibig sabihin ng Code Blue status kapag naka-Code Blue po ang DOH, 24/7 po, 24 oras na nagmo-monitor ang ating operations center at sinisigurado na ang datos na pumapasok mula sa field ay nakakarating sa tinatawag na incident commander. Meron tayo kasing incident command system na namamahala, titignan niyo yung nangyayari. Halimbawa, kung sa CHD5, tawag namin is Center for Health Development sa Region 5, yun pong kanilang incident commander nagsasabi anong mga lugar kaya yung pwede nang daanan, anong mga ospital yung umaandar, anong mga health center yung kailangan padalhan ng mga dagdag na tao at mga gamot kung kinakailangan man. Sa kasalukuyan, kumusta po ang deployment ng mga medical teams na ibinahagi ng DOH? Yes, Ninya, no, sariwang-sariwang update pa lang, no. As of 11:45 in the morning, na monitor namin na on the road na sa gawing bahagi ng Quezon Province ang ating augmentation na staff. Meron kasi tayong dalawang sabihin na nating grupo. Tinitignan ko ngayon yung mga numero. Meron tayong 39 na mga doktor, nurse at mga iba pang mga health professionals na nag-aantay ng lipad ng 1:30 ng hapon mamaya, ang estimated time of departure ng ating C-130 na tangay-tangay sila at pupunta sila sa Naga City kung saan sila ay sasama dun sa Naga City General Hospital. And then yung sinabi ko na naka-convoy, maraming salamat sa Department of Public Works and Highways na nagpahiram ng mga bus at nakabuntot sa kanila yung mga ambulansya ng DOH. Yun naman po ay by land travel, nasa Quezon na ho. Papunta naman sila sa Cabusao, Camarines Sur para sumali dun sa relief operations sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Asek, on the ground, ano naman po ang assistance ng DOH sa mga evacuation areas? May mga standby doctors po ba? Any other healthcare providers sa lahat ng mga evacuation center? Asik Weng, tama yung tanong mo, no, na simula pa lang nung actually pating araw bago dumating ang ating Typhoon Christine, meron na ho tayo mga health emergency response teams na naka-station doon sa mga lugar na apektado. In fact, ang nakakataba ng puso na nakakalungkot rin, no, apektado ang ating mga health worker doon mismo sa Bicol, sa Batangas, doon sa mga iba pang lugar sa ating bansa na nabaha. Pero hindi sila nag-abandon post, no? Kahit yung mismo mga pamilya nila apektado, ang mga bahay na baha. Ang kanilang sinumpaang tungkulin ay kanilang ginawa pa rin at sila ay nagpunta doon. Kaya sabi nga ni Secretary Herbosa upon the instructions of President Marcos Jr., hindi naman pwedeng 24-48 hours dire-diretso, kailangan magpahinga rin sila at mareliebuhan. Kaya yung ating mga augmentation team, no, 91 yung total. Yung nasabi ko kanina na 39 ay para sa Naga lang, yung 52 na balanse yung para sa Camarines Sur. Yun yung mga magsisilbing relievers doon sa mga areas na talagang hard hit. Sa ngayon, Asek, makakaasa po ba ang ating mga kababayan na sapat ang mga medical supplies na kinakailangan ng mga inilikas at nasalanta ng Bagyong Christine? At bukod po dyan, meron po kaming nakikita at mga nananawagan po, naririnig tayong nananawagan na humihingi po sila ng mga gamot, mga simpleng gamot lang daw sa ubo at sipon, sa lagnat at iba pang mga first aid kits, lalo na po doon sa mga isolated areas na uubusan na raw po sila ng kanilang mga gamot. Yes, Ninya, ang pinamimigay natin ay yung mga tinatawag na hygiene kit. Ang mahalaga nating tandaan at magandang marinig na ating mga kababayan, hindi po dapat pinamimigay yung mga gamot. Ang importante ho ay meron tayong mga doktor, may mga health worker na numuronda, pupunta ho dun sa mga evacuation center. Bakit po? Halimbawa, nagkakaroon tayo ng misconception na yung antibiotic ay parang anting-anding laban sa leptospirosis. Mali po yun. Kailangan po tayo ay kumonsulta sa isang doktor dahil
dahil ang antibiotic kapag mali ang gamit at ito'y ininom na hindi ayon sa reseta, nagkakaroon ho ng tinatawag na antibiotic resistance. Mas malaking problema ho kapag ang mikrobyo ay marunong lumaban sa mga gamot natin. Kaya mahalaga pong tandaan na hindi po pinamimigay ang gamot, bagkus ang tulong ng Department of Health at ng ating mga kapwa-doktor at nurse sa mga local government units ay ating pong ipapadala. Yun po yung mahalaga dito, Ninya. Okay, so ano po ang sasabihin natin doon sa mga nananawagan na humingi po ng gamot sa ubo at sipon? Let's say siguro paracetamol, kailangan pa po ba ng reseta dyan? At paano po natin ito maipaparating sa kanila? Kasi nakita ko po mismo at narinig doon po sa mga in-interview nila, doon sa mga bahay po na nalubog, hindi naman po sila makaalis agad-agad. At kasi kung pumunta pa sila doon sa evacuation center, sa ospital, baka matagal pa po ang hintayan. So ano po ang pwede nating sabihin sa kanila para po ma-ensure na makakarating rin po sa kanila yung tulong na nararapat para po sa DOH? At kung may mga lagnat, ubo at sipon, ano po ang pwede nating sabihin sa kanila na dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon kung walang gamot? Sa panahong ito, Ninya, dapat tandaan natin na ang ubo at sipon na maraming mga pwedeng sanhi yan. Kung ito po ay nasa mga bata o kaya matanda, yung sobrang bata at matanda naman na sobra, yan po ang kailangan nating isang guni. Naiintindihan po namin na ang sitwasyon ay hindi pare-pareho at ay mga lugar na hindi pa nakararating ang ating mga medical teams. Yan po yung tinutugunan natin ngayon. Kaya meron na tayong 91 nga na en route. Palipad na mami ang 130, yung C-130, nasa Quezon na po yung ating medical convoy. Ngayon po, yung mga iba na mga naiindang na sakit na sa tingin natin ay kaya naman, meron po tayong mga pwedeng gawin na home remedy. For example, yung ating pong mga matatanda na nasa bahay, basta wag po silang nakalublob sa tubig at naahon na sila, na-rescue na sila, pwede naman pong kumutan, di ba? Subukan natin na bigyan sila ng mga ganong first aid habang inaantay po natin na makapunta sa evacuation center or makarating. Ngayon po, ang problema kasi Ninya, kapag pinamigay natin yung ating mga gamot kahit yung mga over-the-counter, nagkakaroon tayo ng mga stock-outs kasi maaaring may mga humihingi na hindi pa kailangan, tapos yung nangangailangan dun sa evacuation center, walang makukuha. Huwag po tayong mag-alala, kinukuha po natin ang mga stocks na available sa mga ibang lugar na hindi masyadong apektado at yan ay ating ipapadala dun sa mga lugar na sobrang nangangailangan. At syempre, para mainom yung mga gamot na yan, kailangan ng malinis na tubig. Marami pa rin po sa mga sinalantang lugar ang walang access sa malinis na tubig, ASEC. Ano po kaya maaari ninyong maibahaging solusyon dito? At ano po yung mga posibleng sakit na makuha sa maruruming tubig? Yes, ASEC Weng, na tama yun, no? Kaya maraming salamat rin sa ating kapwa agency, ang DSWD, no, na pareho tayong nagbibigay ng mga water filtration na devices at ang DOH namimigay rin kami ng mga tinatawag na chlorine tablets. Ngayon, hindi naman kailangan ganun kakomplikado kung sa tingin natin ay malinaw at malinis yung tubig pero may duda tayo kung may mikrobyo o wala. Ang ginagawa po dyan ay pinapakuluan. Pakuluan po natin ang ating tubig ng 2 minuto, inoorasan ito sa simulan ng pagbula para siguradong patay yung mga mikrobyo na maaaring maging sanhi ng tinatawag na waterborne diseases. Yung pasintabi sa mga kumakain, yung diarrhea, yung mga ganyang sakit pananakit ng tiyan, para maiwasan po natin yan, magpakuluho tayo ng tubig. ASEC, sa isang pahayag, nagbabala ang DOH sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, lalo na sa mga binahang lugar. Ano po ang expected rate natin dito at ano po ang mga sintomas at ano po ang maaari nilang gawin sakaling makaramdam sila nito? Yes, ASEC Weng, no, sa epidemiology, meron tayong mga kumbaga nag-aantay tayo, parang ini-expect natin na tataas. Pero pwede rin naman natin pigilan yon. Kaya maraming salamat kami ganito tayong plataforma para makarating sa ating mga kababayan. Ang leptospirosis po, kung ito ay makukonsulta sa isang doktor or sa isang health center, bago pa man lumabas ang simptomas, maaaring bigyan ng unang lunas. Halimbawa, kung tayo po ay nalusong sa baha, ano man ang dahilan, lumikas man or tumawid ng kalye, etc., tayo po, kahit walang
nararamdaman, kumonsulta na ho tayo. Dahil ang sintomas hindi lumalabas sa loob ng 2 linggo. No, wag nating aantayin na may 2 linggo tapos makikita natin na ninilaw ang ating mata, nagiba na ang kulay ng ating ihi o kaya nabawasan tayo ng ihi, sumasakit ang katawan natin, yung ating calf muscles, yung alak-alakan. Yan po yung mga sintomas ng leptospirosis na pag lumabas na, medyo advanced na po yun. So mas maganda na kumonsulta tayo na maaga para kung kailangang bigyan ng gamot ay mareresetahan tayo. Muli, hindi ho pinamimigay, no? Kailangan may reseta tayo para sa gamot na ito. So lahat po ng lumusong sa baha, ay kailangan magpatingin sa doktor kasi nga very crucial po yung sinasabi nyo at dapat malaman ng ating mga kababayan ang sintomas sa leptospirosis nararamdaman after 2 weeks pa or more. Yung iba pa nga, Asik, di ba, after 1 month ay saka lang lumalabas and by then too late na. Yes, Ninya, tama ka dun, no? Meron tayong average of 2 weeks, pero yung iba kasing tagal ng 4 na linggo o kaya 1 buwan bago lumabas. At bago pag nangyari na yon, ang nangyayari dialysis na o kaya yung iba na intensive care unit. At kapag nangyari sa atin yon, yun yung ating sinasabi na after 2 weeks pa nagkaroon ng bagyo, tumataas yung bilang ng dami ng mga pasyente sa ospital. So para maiwasan natin yon, mas mabuti ho yung kumonsulta ng maaga within 1 to 3 days matapos lumusong sa baha para mabigyan ng prophylaxis na antibiotic kung kinakailangan. Okay, may tanong po mula sa ABS-CBN News Desk. Ano po ang mga inaalok na mental health services ng DOH para sa mga nasalanta ng bagyo? At ano po ang payo ninyo sa mga nakararanas ng trauma? Kaugnay pa rin po ito sa nangyaring kalamidad. Meron nga akong napakinggan na isang tatay na kung saan ay namatay ang kanyang asawa at 5 anak dahil sa pagguho po ng lupa. So isa lang po yan sa mga istorya na naririnig po natin ngayon na kailangan po ng mental health services. Tama yun, Ninya. Sa panahon ng sakuna, panahon ng disaster response, meron tayong Mental Health and Psychosocial Services or MHPSS. Sa madaling salita po, hindi lamang ang pangangatawan ng ating inaalagaan, ngunit ang isip at damdamin rin. Mabigat na problema, mabigat na sa ating karamdaman kapag tayo po ay nagkaroon ng evacuation, naalis tayo sa bahay natin, o kaya nagkaroon tayo ng namatayan, kunyari, ng isang kamag-anak dahil sa sakuna na nangyari. Ngayon, ang ating mga health workers ay meron pong basic training, no? May mga tinatawag na brief intervention, yung sinasabing kamustahan, kahit simpleng kamustahan lang po sa evacuation center, malaking bagay po yan. Ang atin pong mga tao na naging sabihin na nating apektado nitong si Christine at iba pang mga sakuna, dapat sila kinakausap natin, alam po ng ating mga health worker yan, at nagkakaroon tayo ng genuine connection. Ibig sabihin, nirerespeto natin yung sitwasyon nila at hinahayaan nating ma-process yung kanilang damdamin. Sa panahon pong ito, okay pong malungkot, hindi po yan kahinaan, hindi po yan kumbaga masama sa isang tao. Ang pagsabi ng ating damdamin sa isang kausap, lalo na po sa isang health worker na trained sa mental health services, ay napakahalaga po yun. Kasama po yan sa mga ino-offer natin sa ating mga first aid at sa ating mga evacuation centers. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Thank you, sir. Maraming salamat, Asik Weng and Ninya. Magandang hapon po sa lahat.